Nang makababa si Antoinette ng tricycle, nakamuntigan pa siyang mahilo dahil sa naamoy na usok at maruming hangin. Tinitigan niya ang gusali na nasa kanyang harapan. 6 na palapag lamang iyon. Sa pagkakaalam ni Antoinette, 2 buwan pa lamang ang Ignatius Corporation na pag-aari ni Melvin Ignacio. 2 buwan na ang lumipas matapos ang launching nito. Kumbaga nagsisimula pa lamang ito sa industriya. Huminga siya ng malalim at nagtungo sa loob. Pumirma siya sa logbook. Good morning. Mag-a-apply po sana ako. Fresh graduate po ako sa isang universidad dito sa Maynila. Pinaningkitan si Antoinette ng mga mata ng receptionist at tinignan pa mula ulo hanggang paa. Sinabihan siya na may gintay lamang saglit at tatawagan ang CEO na si Melvin Ignacio. Hindi na nakapagtataka. Marahil mas gusto ng Ginoo na ito ang mag-interview para makilatis ng mabuti ang aplikante. Nagsisimula pa lamang ang kumpanya at mahirap na kung ang matatanggap nilang aplikante ay may balak palang pabagsakin sila. Kumbaga hindi pa matatag ang pundasyon ng negosyo. Alam iyon ni Antoinette dahil may alam siya sa ganitong industriya. Matapos makipag-usap ng babae, sinabi sa kanya na magtungo siya sa 6th floor. Dahil naroon ang opisina ng CEO. May nakalagay sa pintuan na CEO. Matapos magpasalamat ni Antoinette, tinungo na niya ang elevator at sumakay. Pagdating sa ika-6 na palapag, hinanap niya ang opisina ni Melvin Ignacio. Tumayo ang sekretarya nito nang siya ay makita. Pinapasok si Antoinette ng babae. At nang makapasok, nakita niya ang Ginoo na sa tandya niya ay nasa 40 anyos pataas ang edad. Nagangat ng tingin si Melvin sa kanya at inilahad ang palad sa visitor's chair. Magandang umaga po, sir. Nandito po ako para mag-apply ng trabaho sa kumpanya nyo. Fresh graduate po ako sa Miles University. Bati ni Antoinette. Ibinigay ni Antoinette ang folder na naglalaman ng kanyang resume. Kinuha iyon ng lalaki. Binuklat iyon at binasa ang nakasulat. Napatangu-tangu ito. Hindi masyadong kilala ang Miles University. Pag-aari ata ito ng isang negosyante, tama? Tanong ni Melvin. Biglang may kumatok sa pinto at pumasok ang sekretarya na nagtungo sa shelf at ang 3 lalaki na naka-corporate attire. Itinuro ni Melvin ang sofa para doon maghintay ang 3. Opo, sir. Tama po kayo. Pero maaasahan po ang edukasyon roon. Saka para magkaroon na rin po ako ng experience sa trabaho. Hindi ko po kayo pipiguin, sir. Muli pinasadahan nito ang resume at napailing-iling na lamang. Saka tinignan si Antoinette at napabuntong hininga. Pasensya ka na, Antoinette, ha? Pero hindi ko matatanggap ang application mo. Bukod sa wala kang nakuhang karangalan noong nagtapos ka, hindi ko rin gusto na sa Miles University nagtapos ang magiging empleyado ko. Ang ibig kong sabihin, kung naging magna cum laude ka lamang, ay okay na sa akin yun. Pero hindi eh. Ayaw kong sumugal. Lalo na't bago pa lamang ang kumpanya ko. Pagtanggi ni Melvin. Pero sir, gagawin ko naman po ang lahat ng makakaya ko para maging maayos po ang trabaho ko. Papatunayan ko po na marami po akong... Ang kulit mo naman. Antoinette, ako na mismo ang tumatanggi sa'yo. Pero ipinipilit mo pa yung gusto mo. Yun ang gusto ko eh. Doon ako sigurado. Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng katulad mo sa kumpanya. Maghanap ka na lamang ng ibang applyan. Naintindihan mo ba? Galit na sabi ni Melvin. Tumawa ang 3 lalaki sa likod at bumulong nakaawa-awa raw siya. Laikiyom niya na lamang ang kanyang kamao at napakagatlabi dahil sa tinitimping galit. Tumango siya at taas noong lumabas ng opisina. Habang nasa elevator, ipinangako niya sa kanyang sarili na pagsisisihan ni Melvin Ignacio ang pagtanggi sa kanya. Ang next target ni Antoinette ay ang Roel's Textile Company. Dahil 9:30 pa lang naman, ay nagtungo na siya roon. Pinapasok siya kaagad ng sekretary sa opisina ni Mr. Roel Cruz. Nakangiti siyang binati nito. Maikli lamang ang interview at sobrang saya niya nang sabihin nito na natanggap siya. Hindi ba siya nang wala kang experience sa trabaho para hindi kita tanggapin? Mas maganda nga yun eh. Dahil kami ang unang matutulungan mo sa natapos mo. Hindi ito pagalingan. Nasa sipag at tiyagayan ng isang empleyado. Gusto rin naming makatulong sa isang katulad mo. Napangiti si Antoinette
Dahil tama ang sinabi ni Roel. Ngayon alam na niya kung sino ang dapat na tulungan. Bukas ay pwede na siyang magsimula. Masaya siyang umuwi sa kanilang bahay at sinabi sa kanyang ama ang magandang balita. Pag-uwi niya, nagtungo si Antoinette sa opisina ng amang si Antonio Lopez. Every other day, kung magtungo ang ama sa kumpanya. High-tech naman na ang teknolohiya ngayon. Kaya kahit hindi na ito magpunta sa kumpanya, ay magagawa nitong gawin ang trabaho sa pamamagitan ng computer. Kailangan lang talaga ni Antonio na pumunta roon kapag may urgent meeting na kailangan ng presensya nito. At pati na rin ang perma niya sa mga dokumento at reports. Si Antonio Lopez ang may-ari ng Lopez Textile Incorporation. May 10 branch sila sa iba't ibang bansa na nagtitinda at nag-e-export ng produktong tela. Dito sa Pilipinas ginagawa yon at ine-export na lamang sa ibang bansa. May mga kamag-anak sila na siyang nagmamanage niyon. Idagdag pa ang 4 niyang mga kapatid. Siya ang bunso sa magkakapatid. Hinalikan ni Antoinette ang pisngi ng ama. May trabaho na ako. Natanggap po ako sa Roel's Textile Company. Akalain mo yun, Dad? Magkaparehas tayo ng produkto? Hininto ng Ginoo ang ginagawa at tumingin sa kanya. Proud ako sa iyo, anak. Bakit ba kasi nag-apply ka roon? May kumpanya naman tayo. Sinabi ni Antoinette na mas maganda yon para may thrill. Hindi pa pwedeng malaman ng kanyang ama ang balak niya. Hindi na daw niya yon kailangang gawin dahil mas maganda kung sa kumpanya niya magagamit ang natapos. Saktong pumasok naman si Vanji, ang kanyang ina. Sinabi ng ginang na hayaan na lamang muna si Antoinette sa gustong gawin para ito'y makapag-enjoy. Lalo na't nagsikap na mag-aral ito at nakapagtapos ng pag-aaral sa Amerika. Idagdag pa na siya ay isang cum laude. Napabuntong hininga na lamang si Antonio at pumayag na lamang. Natawa si Antoinette dahil under ang kanyang ama. Hindi ako under, anak. Nare-respeto ko lang ang nanay mo dahil mahal na mahal ko yan. Tama naman siya. Kung mali lang ang sinasabi niya, hindi ko naman siya susundin. Namimiss ko na ang mga kapatid mo, anak. Sana sa birthday ko ay makauwi sila. Last month lang ay nagbakasyon sila dito. Namimiss mo na kaagad sila. Uwi ang mga yon. Mahal na mahal ka ng mga yon kaya hindi sila mawawala sa birthday mo. Ililapag ni Vanji ang merienda sa table at sabay-sabay nilang pinagsaluhan niyon habang nagkikwentuhan. Samantala, excited naman sa unang trabaho si Antoinette. Nag-ayos talaga siya ng mabuti. Dahil bago pa lamang siya, sa accounting siya inilagay. Lalo na at mataas ang credentials niya roon. Nangako naman si Roel na kapag naging maganda at maayos ang performance niya, siyak natataas ang posisyon niya. Mababait ang mga kasama ni Antoinette at hindi kaplastikan. Nagsimula na siyang magtrabaho. Tinuturuan siya ng accounting manager dahil iyon ang inutos ng boss. Bali ginamit niya ang apelido ng kanyang ina sa resume. Kung ang last name kasi ng ama niya ang gagamitin niya, baka mabulilyaso pa ang plano. Salamat sa kanyang ama. Naging maayos ang maghapon niya. Nagtungo muna siya sa CR ng lobby bago siya umuwi. Natigilan siya nang may marinig sa men's comfort room. Dahil madadaanan niyon papuntang ladies' comfort room. Si Roel, may kausap na tao sa kabilang linya. Oo, ginagawa ko ang lahat para gumanda ang sales ng kumpanya. Di naman natin kailangang makipagkompetensya sa Ignatius Corporation. Hayaan na lamang natin sila kung doon sila masaya. Ang mahalaga ay focus tayo sa trabaho. Kung pwede nga lang maging investor ang Lopez Textile Incorporation Kaso nakakahiya dahil wala pa tayong mapapatunayan. Baka maghalinlangan na tanggapin ang proposal natin. Hindi may iwasang sumimangot ni Antoinette dahil ramdam niya na nahihirapan ng CEO. Pero ginagawa ang lahat para sa kumpanya at sa mga taong nagtatrabaho roon. May naisip siyang paraan para matulungan si Ruel na naging positibo sa pagtanggap sa kanya sa kumpanya. Nagtungo na nga siya sa ladies' room habang may tagumpay ng ngiti sa labi. Pag-uwi ni Antoinette, kinausap niya ang kanyang ama patungkol roon. Naningkit ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Sigurado ka ba dyan, anak? Paano kung hindi nagtagumpay ang kumpanya nila? Lalo na't nagsisimula pa lamang. Tayo ang dehado nito, anak. Mag-i-invest tayo ng malaking kapital ng walang kasiguraduhan? Paniniguro ni Antonio. Naiintindihan nito ang ibig sabihin ni Antoinette. Pero malaking sugal iyon
Bilang isa sa pinakamalaking kumpanya, tumatanggap siya ng investment kapag ibang uri ng produkto. Hindi siya pwedeng makipagtulungan sa katulad ng produktong ginagawa nila. Sigurado ako, Dad, na magiging successful sila. Hindi mo naman kailangang mag-invest ng malaki, kahit mga 20 million lang, para makatulong sa kanila, para mas mapabilis ang pag-usad ng produkto. Tiyak na makakatulong rin sila sa inyo, dahil makikilala rin ang produkto nyo sa ibang hindi nakakaalam. Dad, gusto ko silang tulungan, dahil tinanggap nila ako sa trabaho kahit wala akong experience. Napabuntong hininga na lamang si Antonio. Ito ang ugaling namana sa ina niya. Ang pagkakaroon ng mabuting puso. Kaya nga minahal niya si Vanjie. Malambot ang puso nito dahil galing sila sa hirap. Tumango ito. Niyakap ni Antoinette ang kanyang ama at hinalikan sa pisngi, habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Sinabi niya na bukas ay pupunta siya sa kumpanya. Huminga ng malalim si Antonio Lopez nang makapasok sa loob ng Roel's Textile Company. Kagabi ay nagpa-schedule siya ng meeting kay Roel Cruz. Nagulat ito nang malaman na siya iyon. Kaagad na inuna siya sa meeting. Gusto pa nga nito na sa isang restaurant sila mag-meeting dahil nakakahiya kung sa kumpanya lamang sila mag-meeting. Pero ipinilit niya na doon na lamang para hindi gumastos ang lalaki. Tansya niya na nasa 30 anyos na ito. Magiliw na yumukod sa kanya ang mga empleyado na nasa lobby. Hindi nyo na kailangan gawin yan. Hindi naman ako hari para yukuran nyo. Batiin nyo lamang ako ng magandang umaga. Ayos na sa akin yun. Napangiti naman ang mga naroon. Mabuti na lamang at si Vanjie ang kamukha ni Antoinette. Dahil kung hindi, ay mamumukhaan talaga siya. Tinawagan ng babae na nasa reception desk ang CEO at sinabi na pwede nang pumunta roon si Antonio. Lumabas ang isang receptionist at sinamahan siya sa opisina ni Roel Cruz. Pagdating roon ay nasa labas na ang lalaki at hinihintay siya habang may malapad ng ngiti sa labi. Lumapit ito sa kanya at nakipagkamay. Hindi ito makapaniwala na nakatitig sa kanya. Paghanga ang makikita sa mukha ni Roel. Hindi ako makapaniwala. Nakaharap na po kita ngayon, Mr. Lopez, ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Hindi ko alam kung anong himala ang nangyari at bigla po kayong nag-email sa amin. Maraming salamat po sa pagbisita. Puno ng pagpapasalamat na sabi ni Roel. Tinapik niya ang balikat ni Roel. Sabihin na lang natin na gusto kong makatulong sa kumpanya na nakakatulong sa kapwa. Gusto kong umasenso ka gaya ko. Nakangiting tugon ni Antonio. Ngumiti si Roel at nagtungo na sila sa opisina nito. Hindi naman iyon gaanong kalakihan na gaya ng sa kanya. Naupo sila sa sofa. Pumasok ang sekretarya nito at naglapag ng tsaa at tig-iisang slice ng cake. So, natanggap mo naman na siguro yung proposal ko na maging investor, tama ba? Tumango-tango naman ito. Inilapag niya ang kopya ng proposal na nasa envelope sa folder na dala. Mabilis lamang yung nagawa ng sekretary niya dahil matagal na ito sa trabaho. Sinabi niya na basahin niyon ni Roel. Kinuha yun ng lalaki at binasa. Napaawang ang labi at nalaki ang mga mata nito sa nabasang proposal. Sigurado po ba kayo dito, sir? Hindi po ba kayo mawawalan? Maliit lamang ang kumpanya ko at hindi pa ganoon kalaki ang market. Kung tutulungan niyo po ako, tiyak na ako po ang mas makikinabang. Idagdag pa na magiging investor niyo ako. Hindi ko po ito matatanggap, sir. Nahihiya po ako. Mariin na pagtanggi ni Roel. Napangiti na lamang si Antonio. Mas lalo niyang napatunayan ang kabutihan nito. Walang alam si Antoinette sa proposal na yon. Ang alam nito ay investor lamang siya at si Roel's Textile Company ang tutulong sa kanila para mas makilala ang kumpanya nila. Seryoso ako, Mr. Cruz. Gusto mo bang sa iba ko ibigay ang proposal na to? Tanggapin mo ang proposal ko at ibaba mo muna ang prinsipyo mo. O kung hindi, ay sa iba na lamang ako mag-invest at mas makikilala sa industriya. It's your time to shine, Mr. CEO. Choose wisely. Sayang ang opportunity. Nakangising sabi ni Antonio. Bumuntong hininga si Roel. Sinabi ng lalaki na kailangan nito ang tulong niya para lumaki ang sales nila. Kaya tatanggapin nito ang proposal. Napangiti siya. Inilahad niya ang kamay sa harapan ni Roel at binati ito. Tinanggap naman niyon ng CEO. Looking forward to work with you, Mr. Cruz.
Looking forward to your success. Pagbati ni Antonio. Kapag nangyari yon, tatanawin ko pong malaking utang na loob ito, Mr. Antonio Lopez. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Pasalamat ni Ruel. Natawa naman siya. Saka mo na ako pasalamatan kapag nangyari na yan. Nagtawanan sila. Inalok siya ni Ruel na mag-lunch na tinanggap naman niya. Nagsikap si Ruel at nakita yon ni Antoinette. Mas lalo rin na nagsikap ang dalaga sa trabaho para sa pag-asenso ng kumpanya. Hindi naman nararamdaman ng mga empleyado yung pressure sa trabaho dahil hindi naman sila pinipilit na mag-overtime kapag kailangan lang naman. Mabait at may konsiderasyon itong si Ruel sa mga nasasakupan, kaya't mas pinagbubuti nila ang trabaho. Umaga yon. Si Antoinette ang inutusan ng team leader na ibigay ang mga reports sa boss nila. Nasa meeting kasi noon ng mga manager dahil may announcement ang kanilang CEO. May ideya si Antoinette kung ano ang bagay na yon. Nagtungo siya sa opisina at ibinigay yon sa sekretarya. Habang inilalapag iyon, biglang may tumawag sa babae. Tinanong nito sa kabilang linya kung ano ang kailangan nito. Mukhang yung boss nila yon. Tumangutango ito saka napatingin sa kanya. Sinabi na wag muna siyang umalis. Kinuha nito sa ibabaw ng pinasa niya ang accountancy report last month at kinuha ang 10 pang folders. Pwede ba akong makisuyo, Antoinette? Pakibigay nga kay Sir ang mga ito. May tinatapos lang kasi ako at kailangan na ito ni Sir mamayang hapon. Baka kasi kapag ako ang pumunta roon, matagalan pa ako. Hindi naman ito rush, pero mas mabuti nang matapos na. Okay lang ba? Ngumiti si Antoinette at tumango. Mabuti na rin yon para ma-meet niya ang mga nasa mataas na posisyon. Kumatok muna siya bago pumasok. Napatingin sa kanyang mga naroon maging si Ruel. Sinabi niya sa CEO na siya ang inutusan ng sekretarya na magbigay ng mga dokumento. Tumango lamang ang lalaki habang nakatitig sa dalaga. Nang maibigay iyon, akmang aalis na siya nang may magsalita. Anong departamento siya? Mukhang maasahan siya. Nanlaki ang mga mata ni Antoinette nang mabusesan ng ama. Hindi niya alam na naroon pala ito. Napatingin siya sa Ginoo na may ngiti sa labi. Kung wala lang ang mga tao roon, baka inirapan niya na si Antonio. Binati niya ang Ginoo. Nasa accounting department po siya, Mr. Lopez. Masipag po siya. Yun po ang sabi ni team leader Ana. Kaya kahit wala pa siyang karanasan, maaasahan talaga. Sagot naman ni Ruel. Napatangu-tangu naman si Antonio. Gusto kong i-promote mo siya as manager of the accounting department. Pwede naman siguro 2 ang manager, hindi ba? O kaya i-promote mo na lamang yung manager. Sabi ni Antonio. Tinignan niya ang ama at binigyan ng makahulugang tingin. Ngumiti lamang ito. Ano bang plano ng kanyang ama? Alam naman ito ang prinsipyo niya. Ayaw niyang ma-promote dahil sa impluwensya nito. Gusto niyang ma-promote dahil sa deserve niya yon. Kung yan po ang gusto ng biggest investors natin, why not? Nakikita ko naman ang potensyal ni Antoinette sa trabaho. Kaya gusto kong subukan ang husay niya. Antoinette Morales will be the new manager. Ikaw na ang bahala sa kanya, Manuel. Nakangiting sabi ni Ruel. Tumango naman si Manuel. Palakpakan ng mga naroon. Muli, tinignan ni Antoinette si Antonio at nagpasalamat. Nagpaalam na siya roon at lumabas. Napabuntong hininga na lamang siya at bumulong na mag-uusap sila ng ama pag uwi niya. Naging maayos naman ang maghapon ni Antoinette. Binati siya ng mga kasamahan sa departamento nang malaman ang promotion niya. Totoo ang saya ng mga ito para sa kanya. Kaya umuwi siyang masaya rin. Nadatnan niya ang magulang na nakaupo sa sofa. Umirap si Antoinette sa ama na ikinangiti lamang nito. Niyakap niya ang ina at hinalikan sa pisngi. Tumayo ito at nagpaalam ito na maghahanda ng merienda nila. Hinihintay talaga siya ng kanyang magulang para sabay-sabay silang kumain. Umupo siya sa pang-isaang sofa na nasa gilid ng mahabang sofa kung saan nakaupo si Antonio. Magpaliwanag ka nga, Dad. Bakit mo yung ginawa? Against the rules yun. Alam mo ang rules nating dalawa. Kahit naiinis talaga ako, kaya hindi ko sinasagot ang tawag o text mo. Nakasimangot niyang sabi. Saka tinignan ng masama ang kanyang ama. Natawa lamang ito at ngumiti. You're my daughter. Bilang ama gusto kong maging maayos ang posisyon mo doon. Hindi rin biro ang investment at proposal ko kay Mr. Cruz.
kaya't mabilis siyang pumayag. Tatanggihan niya ba ako na siyang tutulong sa kumpanya na umangat? Tanong ni Antonio. Nagsalubong ang kilay ni Antoinette. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng ama. Kaya tinanong niya na iyon. Bukod sa pagiging investor ni Mr. Cruz, nasa proposal ko rin. Natutulungan ko siya na ma-promote ang business niya. At wala akong hinihinging kapalit. Kaya nang sabihin ko na gusto kitang maging manager, sumang-ayon siya kaagad. Well, maprinsipyo si Ruel. Pero kailangan niya ako. Tiyak na mapapahiya siya kapag tinerminate ko ang kontrata. Kaya kong gawin yon, lalo na sa kagaya niyang nagsisimula pa lamang, paliwanag ni Antonio. Sinabi pa ng ama na nag-usap na sila na kapag hindi kinaya ni Antoinette ang bagong posisyon, sa Lopez Textile International na siya magtatrabaho. Hindi naman pwedeng ibaba siya sa posisyon dahil ayaw yon ni Antonio at kahihiyan yon sa kanila. Pumayag naman si Ruel. Napailing siya at sinabing maimpluwensya ang kanyang ama. Natawa lamang ang Ginoo at sinabing hindi naman iatras ang proposal. Ginagawa ko ito dahil dala-dala mo ang apelido ko, anak. Bakit naman ako papayag na maging isa kang hamak na tagasunod lamang? Gusto ko ikaw ang sinusunod. Hinahayaan kita na mag-apply sa kumpanya. Hayaan mo rin akong gawin ang obligasyon ko bilang ama mo. Paliwanag ni Antonio habang nakatitig kay Antoinette ng buong pagsuyo at pagmamahal. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Nasabi na lamang niya na wala na siyang magagawa dahil yon ang desisyon ng kanyang ama at nire-respeto niya ang bagay na yon. Napatingin si Antonio nang biglang tumunog ang notification ng cellphone ng ama. May gustong mag-set ng meeting sa akin. Si Melvin Ignacio. Napakurap-kurap siya. Walang ibang choice si Antoinette kung hindi sabihin sa ama ang nangyari. Kinuha niya ang cellphone at sinabi kay Antonio na dinggin ang record. Kita niya ang pagsusulubong ng kilay at pagkunot ng noo ng ama habang pinapakinggan ang record. Naiguyom pa nito ang kamao. Bakit hindi mo sinabi sa akin yan, anak? E di sana binigyan natin siya ng leksyon. Hindi ako papayag na ganyan ang ginawa niya sa'yo. Akala niya kung sino siya. Galit na sabi ni Antonio. Sumigaw pa si Banji mula sa kusina kung ano ang pinag-uusapan nila at sumigaw ang asawa. Nagdahilan na lamang si Antonio na may hindi nangyari. Sorry, Dad. Kilala kasi kita. Gagawin mo ang lahat para protektahan mo kami. Anong plano niyo, Dad? Ngumisi ang ama at sinabing sikreto lamang iyon. Hinirapan na lamang niya ito. Tiyak na may kapilyohan na naman itong niniisip. Sakto naman na dumating ang kanilang ina na may hawak na tray. Pinag-uusapan nila ang plano nila. Hindi pwedeng walang alam si Banji sa mga nangyari sa kumpanya. Samantala, nabunutan naman ng tinik sa lalamunan si Melvin nang tanggapin ni Antonio Lopez ang imbitasyon niya na makausap ang Ginoo. Nalaman niya na tinulungan nito ang Ruel's Textile Company na makilala sa industriya. Hindi lamang yon, naging investor pa ito ng kumpanya. Naiinggit siya dahil si Ruel ay pinsang Bonya. Magkapatid ang kanilang ina. Hindi siya papayag na ito ang unang aangat sa kanilang dalawa. Nagtataka si Melvin kung papaano nito naging investor si Antonio Lopez. Mahihain ng pinsan at ito ay maprinsipyo. O baka ibinaba ang pride ni Ruel para umangat. Wala rin pala siyang isang salita. Gagawin talaga ang lahat para umangat. Hindi marunong lumaban ng patas. Ngayon na magkakailala na kami ni Antonio, siguraduhin ko na iatras dito ang proposal sa Ruel. Babagsak ka. Galit niyang sabi sa sarili. Huminga siya ng malalim. Hindi siya pwedeng humarap kay Antonio na hindi kalmado. Inayos niya ang sarili. Makaraan ng 10 minuto, tumawag ang sekretary niya na naroon na sa labas ng Ginoo. Pinagalitan pa nga niya ang babae dahil tumawag pa imbes na papasukin. Kilala naman ng sekretary si Antonio. Bumakas ang pintuan at pumasok ang CEO ng Lopez Textile Incorporation. Marami ang gustong pabagsakin ang kumpanya nito, pero wala ni isang nagtagumpay. Magagaling ang mga anak sa pamamahala ng kumpanya at pati na rin mga abogado, kahit na ipakulong ang mga taong nasa likod ng paninira ng kumpanya. Mapagkakatiwalaan ng mga empleyado nito. Talagang magaling mamuno ng kumpanya si Antonio Lopez. Simula noon, takot na ang ilan na banggain ng Ginoo, kahit nananatili ito sa number 1 ranking at malayo ang agwat ng pumapangalawang kumpanya. Tumayo siya. Magandang umaga, Mr. CEO Antonio.
Maupo po kayo. Alok ni Melvin sa sopa na nasa harapan. Naupo roon si Mr. Lopez. Matapos siyang batiin pabalik. Pumasok ang sekretarya niya at inilapag ang 2 baso ng coffee. Pasensya na miss. Hindi kasi ako umiinom ng coffee. Mas gusto ko ang tsaa. May hinaong sabi ni Antonio. Di ba sinabi ko na sa'yo na kailangan mong malaman ang hiling ni Mr. Lopez? Nakakahiya. Bulyaw niya sa sekretarya. Napayuko naman ang babae at humingi ng tawad sa kanya at kay Mr. Lopez. Ayos lang ako, Melvin. Nobody's perfect. Busy siguro ang sekretarya mo, kaya't nakalimutan niya. Be nice to her. Kung wala siya, mas marami kang tatrabahuin. Nakangiting tugon ni Mr. Antonio. Marami po siyang pwedeng maging kapalit na may mas potensyal sa kanya. Meron ngang nag-apply sa akin na walang experience at sa hindi kilalang universidad pa nag-aral. Tinanggihan ko, dahil mahirap yun. Ayaw kong isugal ang kumpanya ko lalo na at baguhan pa lamang yun. Nagmamalaking sabi ni Melvin. Napatangu-tangu naman si Antonio. Hindi maiwasang mainis ni Antonio kay Melvin. Ibang-iba ito sa pinsang si Ruel. Kit deserve ng lalaki na matulungan. Alam niyang si Antoinette ang tinutukoy ni Melvin. Kaya mas lalo siyang nainis. Hindi pa man niya nalalaman kung ano ang pakay sa kanya ni Melvin. Pero alam na ni Antonio ang dahilan kung bakit ito nag-set ng meeting sa kanya. Marahil ay alam na nito ang ginawa niyang pagtulong sa pinsan nito. Kaya't heto't balak ni Melvin na humingi ng tulong sa kanya. Napakakapal ng mukha nito. Nakita ni Antonio kung paanong pakisamahan ng lalaki ang sekretarya nito. Hindi ganoon ang ugali dapat ng CEO. Nagkunwari siyang walang alam. Hindi mo dapat ginagawa yon, Mr. Ignacio. Hinayaan mo sana na ipakita niya sa iyo ang kakayahan niya. Kahit sabihin man na nagtapos siya sa hindi kilalang universidad. Kapag hindi maganda ang performance niya, pwede mo naman siyang tanggalin o kausapin ng mag-resign. Suwestyon ko lang yan. At humikop siya ng kape. Umiinom talaga siya ng kape. Sinubukan lang talaga niya si Melvin kanina. Umiiling ang lalaki dahil doon. Pero hindi ako pwedeng mag-take ng risk, Mr. Lopez. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Ayaw kong pagsisihan ang mga bagay-bagay lalo na't isisimula pa lamang ako. Maraming kakompetensya Mayabang na sagot ni Melvin at humigop rin ng kape. Tumangutango si Antonio. Well, prinsipyo mo yan, kaya hindi na ako magsasalita pa. May kanya-kanya tayong pinaniniwalaan sa mga bagay-bagay. Pero sa negosyo, kailangan natin ng pagpapakumbaba dahil yun ang magiging daan para umangat ka. Dahil kung wala ang mga empleyado mo, hindi mo kayang mag-isa, hindi ba? Makahulugan niyang tanong. Napatangu-tangu naman si Melvin at sinabi na gagawin ang sinabi niya para maging kagaya rin raw siya ng binata. Tinanong na ni Antonio kung ano ang pakay nito at nakipagkita sa kanya. Dito na rin niya pinili na makipagkita para makita rin niya ang kumpanya. Lumunok at tumikhim muna si Melvin. Hihingi po sana ako ng tulong. Alam niyo naman na nagsisimula pa lamang ako. Nabalitaan ko po kasi na tinulungan niyo po ang pinsan ko para mas makilala siya sa industriya at magkaroon ng malawak na market sa negosyo niya. Kaya pwede po ba na humingi ng pabor? Pwede ko po ba kayong maging investor? Pakiusap ni Melvin. Kanina ay parang mabangis na leon ito. Ngayon naman ay parang maamong tupa. Ngumiti si Antonio. Well, hindi naman ako ang nagdidesisyon ng bagay na yan. Yung anak ko ang nakiusap sa akin. Natulungan ko si Roel Cruz. Give me 1 or 2 weeks to decide. I will send you an email. Kapag nakausap ko na ang anak ko, okay ba yun? Tanong ni Antonio at ngumiti ng malawak. Sumang-ayon naman si Melvin. Biyaya pa siyang magmerienda sa labas. Pero nagpaalam na siya. Marami pa siyang kailangan na ayusin sa kumpanya. At kakausapin pa niya ang anak na magtrabaho sa kumpanya. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, umuwi na si Antoinette. Nakatanggap siya ng text mula sa ama na kailangan nilang mag-usap sa opisina. Pagdating sa bahay, ay nadatnan niyang aalis na ang kanyang ina kasama ang kasambahay nilang si Tiang Alice. Tinanong niya kung saan ito papunta. Mag-grocery ako, anak. Alam mo naman na mas gusto kong mag-grocery sa ganitong oras dahil ayaw ko ng mainit. Anong gusto mong bilhin ko? Tugon ni Vanji. Sinabi na lamang ni Antoinette na gusto niyang makatikim ng strawberry smoothie at pati na rin strawberry cake. Nang makalis ang kanyang ina, nagtungo na nga siya sa kanyang silid
at nagbihis. Nang matapos, dumiretso na siya sa opisina ng kanyang ama. As usual, dito na naman ito nagtatrabaho para makasama ang ina. Pagpasok ay nadatnan niya ang kanyang ama na nagbabasa ng isang dyaryo. Dad, dapat sinamahan niyo si Ma'am na mag-grocery. Paano kung mapano siya doon? Lalo at ayaw niya ng gwardiya. Pangaral ni Antoinette kay Antonio na parang siya ang nakakatanda sa Ginoo. Tumingin sa kanya ang ama at ibinaba ang dyaryo. Lumabas ng mesa at naglakad papalapit sa kanya at naupo sa swivel chair sa harapan ng sopa kung saan siya nakaupo. I knew your mom, more than anyone else, even you. Ayaw niya akong kasama dahil mainipin daw ako. Gustong gusto niyang nag-grocery. May mga bodyguard na akong kinontak para sa kanya. Okay? Mula sa mall na pupuntahan niya, ay may mga nakasunod sa kanila. Saka alam yun ng mom mo. Ayaw niya lang na may sumusunod sa kanya. Paliwanag ni Antonio. Nakahinga naman siya ng maluwag roon. May impluwensya ang ama niya. Kaya't kailangang masecure ang kaligtasan nila. Maging siguro siya ay may nagbabantay sa kanya na hindi niya alam. Baka nga mismong empleyado pa ng Ruel's Textile Company. Kahit mga kapatid niya sa ibang bansa ay secured ang kaligtasan dahil may mga pinagkakatiwalaang tao ang kanyang ama. Dahil ligtas si Ma'am, pag-usapan na lang natin, Dad, ang gusto mong sabihin sa akin. Ano nga pala yun? Huwag mong sabihin na papaalisin mo na ako sa RTC, ha? Usisa ni Antoinette. Exactly. Mag-file ka ng resignation letter mo. Hinayaan na kita sa mga gusto mo. Pati ang pagiging investor nila ginawa ko na para sa'yo. Gawin mo naman ngayon ang gusto ko, anak. Kailangan kita sa kumpanya, Antoinette. Umalis ka na ron. Nag-aral ka para sa kumpanya, hindi para sa kumpanya ng iba. Seryosong sabi ni Antonio. Kapag ganoong kaseryoso ang ama, hindi niya kayang tumanggi. Tama nga naman ito. Pero nag-enjoy pa siya sa kanyang ginagawa. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para mapagsabay ang dalawang kumpanya. Tatanggapin ko yan kung masisiguro nyo na magiging successful sila o kahit umabot sila sa top. Habang hindi pa yun nangyayari, hayaan nyo po muna akong magtrabaho sa kanila. Just give me time, please. Pakiusap ni Antoinette kay Antonio. Mahina pa man rin ang Ginoo sa anak. Deal. Pero para gawin ko yan, ay ipapagawa ko sa'yo. Kondisyon ni Antonio. Ano yun, Dad? Sinabi ni Antonio ang balak niya matapos silang mag-usap ni Melvin. Sumang-ayon naman si Antoinette sa sinabi ng ama, basta't gawin muna niya ang gusto niya. Napangiti si Antoinette nang mapasadahan ng itsura mula ulo hanggang paa. Ngayon ang araw na magpapakilala siya bilang Chief Operator Officer ng kumpanya. Napagkasunduan nila ng ama na kakausapin si Ruel patungkol sa pagpasok niya sa kumpanya. Kailangan na rin niyang sabihin sa boss niya ang kanyang tunay na pagkatao. Lumabas na siya ng silid at nagtungo sa salas. Naroon na si Antonio na bihis habang kausap ang asawa. Wow, ang ganda naman ng anak ko. Manang-mana sa ina. Bulalas ni Antonio. Napangiti siya at nagpasalamat sa ama. Nagbiro naman si Banji na talagang dito daw siya nagmana. Umalik siya sa ina at nagpaalam na. Half day lang si Antonio dahil may lakad sila ng asawa. Pagsakay nila ng sasakyan ay pinausad na yun ng driver. Maganda ka, anak. Jack, na magugulat si Melvin kapag nakita ka niya. Ewan ko na lang kung anong magiging reaksyon nun. Baka maihi siya sa kaba. Natatawang sabi ni Antonio. Natawa na lamang si Antoinette sa birong iyon. Yun ang mali ni Melvin. Naging mapagmataas siya. Sayang. Dahil kung tinanggap lang sana siya, edi sana ito ang tinulungan niya. Let's see, Dad. Gusto kong ipamukha sa kanyang pagkakamali niya bilang CEO. Kahit sabihin man na nagsisimula pa lamang siya. Napatangu-tangu si Antonio. Yun ang ugali na namana sa kanya ng kanyang mga anak. Matapang pero inilulugar at may malambot na puso. Pagdating sa gusali, nagtungo muna si Antoinette sa kanyang opisina. Tatawagan na lamang daw siya ng kanyang ama kapag papunta na siya sa conference room, kung saan naroon ang mga importanteng tao ng kumpanya. Napangiti siya at excited sa magiging announcement ng kanyang ama. Siya na ang magiging COO ng Lopez Textile Incorporation. Siya na ang magiging COO ng Lopez Textile International. Excited niya siyang makatrabaho ang ama. Habang naghihintay, nag-email siya kay Ruel Cruz na hindi muna siya makakapasok dahil may importante siyang gagawin. Hindi naman niya pwedeng sabihin na may sakit siya. Baka mamaya magkasakit talaga siya. Biglang sumagi sa isipan niya si Melvin Ignacio.
Excited na siyang makita ang itsura nito mamaya. Ilang sandali lang ay tumawag na ang kanyang ama at sinagot niya yon. "Halika na dito anak, excited na silang makita ka. Reynald will guide you. Nasa labas na siya." Sige po, Dad. Excited na rin po akong makita sila. At mas excited po akong makita si Melvin. Excited na sagot ni Antoinette. Natawa ang kanyang ama sa kabilang linya. Matapos sabihin na papunta na siya, lumabas na siya sa opisina at kasama si Reynald na nagtungo sa conference room. Binuksan na ng lalaki ang conference room at pumasok sa loob. "Let's all welcome my daughter, Antoinette Morales Lopez, the Chief Operating Officer," anunsyo ni Antonio. Sumenya sa Reynald na pwede nang pumasok si Antoinette. Taas daw siyang pumasok at tumayo sa harapan sa tabi ng kanyang ama. Palakpakan ng mga naroon at siya ay binati. Iginala ni Antoinette ang paningin sa buong silid. Nakita niya si Melvin sa kaliwang bahagi, pangalawa sa dulo na natulala nang makita siya. Ngumiti siya rito ng nakakaloko. Napalunok pa ang lalaki at parang naging balisa. "Ngayon, nakilala niyo na ang aking anak. She's looking forward to work with you," striktong sabi ni Antonio. Kung paano ang pamamalakad ni Dad sa kumpanya, ganoon pa rin naman kasi siya pa rin naman ang CEO. Pero kapag ako lang pumalit, maraming magbabago. Tinignan ni Antoinette si Melvin na hindi makatingin ng diretso sa kanya at pinupunasan ng pawis sa muka. Pero walang magbabago sa kung papaano ako makisama gaya ng pakikisama ni Dad. Sa kung papaano ko ituring ang mga empleyado at new hired. May experience man na wala. Hindi ba, Mr. Ignacio? Tanong ni Antoinette at napatingin kay Melvin. Napatingin ang lahat sa kanya. Tumango ang lalaki at halos hindi masabi ang salitang yes. At ito ay dahil sa sobrang nerbiyos. Huminga siya ng malalim at tinignan isa-isa ang mga naroon. Nagpakilala si Antoinette sa mga naroon kung sino siya, kung ano ang natapos niya, kung saang universidad siya nagtapos. Sinabi niya rin na magna cum laude siya. Nagpalakpakan ng mga naroon. Makikita ang saya sa kanilang muka. Maliban na lamang kay Melvin na makikita ang pilit ng ngiti sa muka. Nandito rin si Antoinette para tanggapin ang proposal sa akin ni Mr. Ignacio na maging investor ng kanyang kumpanya, papalit ng 25% na interest investment. Panimula ni Antonio. Tumingin sa kanya ang ama. Kagabi ay pinag-aaralan na niya ang proposal nito. Nagustuhan niya yon pero gusto niyang bigyan ng leksyon ng lalaki. Tinignan niya si Melvin. Kaagad itong nagbaba ng tingin. Alam niyang mali ang ginawa nito pero nagbago ang desisyon niya. Naipahiya ang lalaki. Tatanggihan na lamang niya ang proposal nito sa maayos na paraan. Maganda ang proposal mo, Melvin Ignacio. Gusto ko siya pero pasensya na ha. Hindi ko na matatanggap yon. May kumpanya na kaming tinutulungan at malaki ang investment namin sa kanila. Kapag naging okay yon, maybe I will accept your proposal. Okay ba yon? Tumangutango ito at tumayo sa kayumukod. Naintindihan ko po yon. Sana dumating po yung pagkakataon na mapag-isip-isip nyo na tanggapin ang proposal ko. Pasensya na rin po sa mga nangyari. Hindi ko po alam. Puno ng sinseridad na sabi ni Melvin. Marahil ang paghingi nito ng paumanhin ay ang pagtanggi sa kanya noon na maging empleyado ng kumpanya nito. Tumango siya. Naglakad patungo sa pinto ng conference room na gawa sa salamin. Hindi niya maiwasang maawa rito, pero wala eh. Gusto niyang matuto ito. Nang sabihin ni Antonio ang naging pag-uusap ng dalawa sa opisina ni Mr. Ignacio, hindi pa ito tuluyang nagbabago, kaya hindi niya pwedeng konsintin yun. Hindi maiwasang maikuyom ni Melvin ang kamay na nakahawak sa manibela ng kanyang sasakyan. Inis at panghihinayang ang nararamdaman niya. Inis sa sarili dahil kasalanan niya kaya hindi natanggap ang proposal niya. Malay ba niyang yung si Antoinette Morales ay yung Antoinette Lopez na anak ni Antonio Lopez? Kung alam lang ni Melvin di sana tinanggap na niya ang dalaga. Nanghihinayang siya dahil imbes na siya ang matulungan ni Antonio, ay ang pinsan pa niyang CEO ang natulungan. Ipinarado niya ang sasakyan sa tapat ng Rowell's Textile Company. Lumabas si Melvin at nagtungo sa opisina ng pinsan. Pinapasok siya ng sekretarya nito sa loob. "Melvin, pabisita ka ata. May kailangan ka ba?" Tanong ni Rowell. Tumayo lamang si Melvin sa harap ng pinsan. Habang nakatitig dito ng matalim, tumayo na rin si Rowell. "Bakit ganyan ka makatingin, Melvin?
May problema ba sa akin? Dinuro ni Melvin ang lalaki. Kasalanan mo kung bakit hindi tinanggap ni Mr. Lopez ang proposal ko. Sana man lang bilang pinsan ay nakiusap ka sa kanya. Tatanggapin man lamang ang proposal ko. Napaka-selfish mo, Ruel. Galit na sabi ni Melvin. Nagsalubong ang makapal na kilay ni Ruel. Bakit ko gagawin yun, Melvin? Sino ba ako para humingi ng pabor kay Mr. Lopez? Siya na nga itong maraming naitulong sa akin. Hindi ko alam kung bakit hindi niya tinanggap ang proposal mo. Baka may ginawa ka o nagawa kang mali. Napakabait na tao ni Mr. Lopez. Kung gusto mong umusad, maging mapagpakumbaba ka, Melvin. Nagtatrabaho at nakikipagkompetensya ako ng maayos. Kaya wag mo akong pagbibintangan ng ganyan. Umalis ka na rito kung ayaw mong tumawag ako ng gwardiya at ipakaladkad pa kita papalis rito. Mahabang paliwanag ni Ruel. Nagbanta pa si Melvin na pagsisisihan ni Ruel ang hindi pagtulong sa kanya bago ito umalis ng opisina. Naupo si Antoinette sa sopa ng opisina ni Ruel. Ngayon niya nasasabihin ang pakay niya at ang tunay niyang pagkatao sa lalaki. Hindi niya na pwedeng ilihim pa dahil tsak na magkikita sila, lalo na't investor si Ruel ng kanyang ama. Isasabihin ka ba, Antoinette? Tanong ni Ruel nang makaupo ito sa harapan niya. Tumikim muna siya. Dapat po kayong malaman, sir. Tungkol po sa akin. Tugon naman ni Antoinette. Tumango naman si Ruel. Katunayan na pwede na siyang magsimulang magsalita. Ipinaliwanag ni Antoinette ang pag-reject sa kanya ng CEO ng Ignatius Corporation na walang iba kung hindi si Melvin Ignacio. Hanggang sa pag-a-apply niya sa Ruel's Textile Company. Pangalawa ang totoong pagkatao niya. Naanak siya ni Antonio Lopez. Pangatlo ay ang balak niyang tulungan si Ruel. Lahat ay sinabi niya maliban sa mga bagay na hindi niya pwedeng sabihin. Nang matapos si Antoinette, tinignan niya ang magiging reaksyon ni Ruel. Ngumiti ang lalaki sa kanya at tumango. Nagulat siya nang sabihin ni Ruel na kilala siya nito. Sa totoo lang ay nagduda na ako. Simula noong sabihin ni Mr. Lopez sa meeting na ikaw ay i-promote. Hindi kanya kilala, kaya bakit kanya ipopromote? Gumawa ako ng paraan para malaman kung sino ka at hindi nga ako nagkamali dahil ikaw ang bunsong anak ni Sir Antonio. Papasalamat ako sa tulong mo, Mama Antoinette. Magalang na sabi ni Ruel. Hindi siya sanay na tinatawag na ma'am, lalo na at nang mga sandaling iyon ay boss pa lang niya si Ruel. Tinanong ng lalaki kung ano ang balak niya. Sinabi ni Antoinette na magtatrabaho muna siya sa Ruel's company ng 3 linggo dahil yon ang palugit sa kanya ng kanyang ama. Nangako si Antoinette na tutulungan si Ruel na mas mapabilis pa ang plano nito para sa kumpanya. Sa loob ng 2 linggo, naging maayos ang kumpanya ni Ruel. Lumaki ang sales at tumaas ang ratings nila. Labis-labis ang pasasalamat ni Ruel kay Antoinette sa pagtulong ng dalaga rito. Maging si Antonio ay pinasalamatan ng lalaki. Nagulat siya nang may dumating na isang box ng tsokolate at bulaklak sa kanyang mesa at galing iyon kay Ruel. Nagustuhan mo ba, Ma'am Antoinette? Tanong ni Ruel. Napatingin si Antoinette sa binata na nasa pintuan habang ito ay nakangiti. Tumango siya. Sinabi niya na nagustuhan niya nga yun. Tinanong ni Ruel kung sigurado na ba ang pag-alis niya next week. Oo, yun kasi ang napagkasunduan namin ni Dad. Ayaw ko naman na magtampo siya sa akin. Baka palayasin ako sa bahay. Biro ni Antoinette na ikinatawa naman ni Ruel. Susulitin na daw ng lalaki ang natitirang 1 linggo niya. Gagawin naman ni Antoinette para makarating ang kumpanya sa top 20. Sobrang nagpapasalamat talaga ako sa tulong niyong mag-ama. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay mabagal pa rin ang usad namin. Puno ng sinseridad na sabi ni Ruel. Ngumiti si Antoinette. Ikaw pa rin ang gumawa para makamit mo ito, Sir Ruel. Tinulungan kita, oo. Pero kung hindi ka kikilos, hindi mo mararating ang narating mo ngayon. Tama ako, hindi ba? Tanong ni Antoinette. Muli ngumiti ang lalaki at niyaya si Antoinette na mag-lunch mamaya. Lumipas ang 1 linggo. Nakaabot sa top 20 ang Ruel's Textile Company. Dahil doon, ay naghanda ng kaunting salo-salo si Ruel sa mga empleyado at sinabi na pagputihan pa nila ang pagtatrabaho. Nagbiro pa nga ang binata na baka house and lot na sa susunod. Ang salo-salo ay ginanap sa lupang binili ni Ruel. Nagluto na lamang sila ng pagkain. Talagang masayang-masaya sila dahil eat all you can ng pagkain. Sobrang bait niyo po kasi, sir. Kaya wala pong dahilan para hindi namin pagputihan ang pagtatrabaho. Sabi ng isang empleyado.
Napangiti naman si Antoinette. Tama nga naman ang babae. Napakabait talaga ni Ruel. Biglang sumagi sa isip ni Antoinette si Melvin. Kamusta na kaya to? Napatingin na lamang sa kanya si Ruel at sinabi sa mga empleyado na ang success nila ay dahil sa tulong ng Lopez Textile International. Nagpalakpakan ang mga naroon at napangiti naman siya. Lahat tayo ay parte ng success na ito. Hindi naman magiging successful ang kumpanya kung hindi dahil sa tulong nyo. Kaya pasalamatan nyo ang inyong mga sarili dahil parte kayo ng tagumpay ng Ruel's Textile Company. Sigaw ni Antoinette. Nagpalakpakan ang mga naroon. Ipinagpatuloy ang kasiyahan dahil bukas ay hindi na siya papasok sa kumpanya. Nang patapos na ang party, nagulat si Antoinette dahil nagbigay ng regalo sa kanya ang bawat departamento para raw maalala niya sila kapag nakikita ni Antoinette ang mga regalo nila. Ano ba kayo? Alis lang ako pero bibisita pa rin ako sa kumpanya, no? Investor kami ni Dad kaya makikita pa rin tayo. Kapag may okasyon kami, syempre imbitado kayong lahat. Hindi ko kayo makakalimutan, okay? Nagtawanan ng mga naroon. Ang iba naman ay naging emosyonal sa pag-alis niya. Iyakap siya ng isa sa mga ito habang nagpapasalamat. Napatingin si Antoinette kay Ruel. Makikita ang siya sa mukha nito. Ready ka na ba bukas na makilala nila? Tanong ni Antonio kay Antoinette nang may parada ang sasakyan sa parking area. Tumango siya. Naroon yung kaba at pressure sa magiging responsibilidad niya. Pero gagawin niya ang lahat para hindi mabigo ang ama. Pinayuhan naman siya ng ama na mag-enjoy sa trabaho. Lumabas na silang mag-ama at nagtungo sa lobby. Naroon ang ilang mga empleyado. Tinakbayan si Antoinette ng ama. Ibinigay ng receptionist ang mic. Gusto kong ipakilala sa inyo ang aking bunsong anak na si Antoinette Lopez. She will be the Chief Operating Officer ng kumpanya. Inaasahan ko ang pagtutulungan ninyong lahat dahil siya rin ang papalit sa posisyon ko kapag hindi ko na kayang magtrabaho. Pagpapakilala ni Antonio sa anak. Nagpalakpakan ng mga naroon. Bumalik na sila sa trabaho. Siya naman ay nagpunta sa kanyang opisina. Hindi niya akalain na uupo siya rito. Iba talaga kapag anak ng isang mayamang negosyante. Nagsimula na siyang magtrabaho. Tinawagan ni Antoinette si Ruel at kinamusta ito. Sinabi niya na kahit Chief Operating Officer na siya, tutulungan pa rin niya ito. Hindi niyo na po kailangan gawin yun, Ma'am Antoinette. Mag-focus na lamang po kayo sa kumpanya. Nakakahiya na kasi dahil sobra-sobra na po ang tulong niyo sa akin. Niyang sabi ni Ruel. Kinulit ni Antoinette ang lalaki hanggang sa pumayag ito sa gusto niya. Nagpaalam na siya kay Ruel at ginawa ang trabaho niya. Bandang 6:00 ng gabi, lumabas na ng opisina si Antoinette. Lumapit sa kanya ang kanyang sekretarya at may ipapakita raw sa kanya. Kumunot ang noo ni Antoinette nang huminto sila sa function hall ng kumpanya. Ginagamit iyon kapag may malaking event na may kinalaman sa tagumpay ng kumpanya. Tinanong niya kung ano ang meron sa loob. Sinabi na lamang ng sekretarya na pumasok siya. Itinulak nila yun paloob. Nagulat na lamang siya nang may mga confetti na naglalaglagan sa itaas. Nang makabawi sa pagkagulat, napaawang ang labi niya sa nakikita. Merong party. Congratulations and welcome, COO Antoinette Lopez. Yun ang nabasa niya sa screen. Lumapit si Antonio sa kanya at sinamahan na magtungo sa mesa niya sa harap ng screen. Dad, bakit nagpa-party ka pa? Pwede naman na hindi mo nagawin to, hindi ba? Sabi niya at napahirap. Hindi siya mahilig sa party o iba pang mga kasiyahan. Natawa na lamang si Antonio. Pagbigyan mo na ako, anak. Minsan lang naman ito. Ayaw ko naman na puro trabaho na lamang ang ginagawa ng mga empleyado. Gusto ko rin na mag-enjoy sila paminsan-minsan. Sagot ni Antonio. Tumango na lamang siya at hindi na nagreklamo pa. Tama nga naman ito. Para hindi naman isipin ng mga empleyado na kuripot ang boss nila at masyadong seryoso sa buhay. Naupo na sila roon at kumain. Masaya si Antoinette na nakikitang masaya ang mga empleyado. Tumingin siya sa ama at saka nagpasalamat. Hinalikan nito ang nonya. Wala yun, anak. Gusto ko lang na bumawi sa 5 taon mo sa US. Nag-aaral ka ng mabuti at hindi mo kami binigo. You deserve this, anak. Proud na sabi ni Antonio. Napangiti na lamang siya at kumain na dahil nagugutom na siya. 1 linggo ang lumipas. Palihim pa rin na tinutulungan ni Antoinette si Ruel
at mas nagiging maayos ang daloy ng sales ng lalaki. Ganon rin ang kumpanya ni na Antoinette. Ginawa ni Antoinette ang lahat para lamang matulungan ng ama. Kasalukuyan niyang binabasa ang proposal ni Melvin sa kanila noon. Nang bigla na lamang mag-ring ang cellphone niya, si Roel ang tumatawag. Sinagot niya iyon at kinamusta ang lalaki. Pwede ba tayong magkita mamayang hapon? After office hours? May ipapakita lang sana ako sa'yo. Pakiusap ni Roel at tumango naman si Antoinette. Alas 5 ang out ko ngayon. Saan tayo magkikita? Magkukommute na lang ako. Alam mo naman sumasabay lang ako kay Dad para sigurado daw na ako iligtas. Pero maybe next month, bumili na ako ng sasakyan kasi nasa tamang edad naman na ako. Pinayagan niya naman na ako eh. Pagkukwento ni Antoinette kay Roel. Siyempre nag-aalala lang siya sa'yo. Kaya hindi mo masisisi sa Sir Antonio. Susundin kita dyan at ipapaalam kita kay Sir Antonio. Sagot naman ni Roel at pumayag na siya nang matapos ang tawag. Iniisip niya kung ano ang ipapakita nito sa kanya. Inalis na lamang niya iyon sa isip dahil malalaman rin naman niya yun mamaya. Paglabas ni Antoinette sa opisina, nakita niya si Roel at Antonio na naglalakad papalapit sa kanya. Ngumiti sa kanya ang binata nang tuluyan itong makalapit sa kanya. Pinagsabihan si Roel ng kanyang ama na mag-iingat sila at iuwing ligtas si Antoinette. Natawa na lamang siya. Sinabi na lamang niya na walang mangyayaring masama sa kanya. Nagpaalam na lamang silang dalawa ni Roel sa Ginoo at tinungo ang elevator. Tinginan ang mga empleyado nang makitang magkasama silang lumabas. Nang makapasok sa sasakyan, pinasibat na yun ni Roel kung saan sila pupunta. Huminto sila sa Reg Motor Car Incorporation. Kumunot ang noo ni Antoinette. Anong gagawin nila doon? May bibilhin bang sasakyan si Roel at ipapakita sa kanya kung maganda ba o hindi? Lumabas na sila ng sasakyan. May bibilin kang sasakyan? Tanong ni Antoinette. Ngumiti na lamang si Roel. Makikita mo sa loob. Halika na, pasok na tayo. Anyaya ni Roel. Sumunod siya rito sa loob. Sinalubong sila ng may-ari mismo. Nagtungo sila sa gilid kung saan kita ang isang mamahaling sedan. Ang ganda ng kulay noon. At ito ay pangbabae. Naisip ni Antoinette na baka tatanungin siya kung maganda ba ang sasakyan dahil iraregalo ni Roel sa girlfriend ito. Ang ganda, Roel. Para sa girlfriend mo ba yan? Kung humihingi ka ng opinion kung maganda ba yan, magandang maganda talaga. Tsak na magugustuhan niya yan. Bulalas ni Antoinette. Natawa ng mahina si Roel. Wala akong girlfriend, Antoinette. Masyado akong busy. Para manligaw ng iba. Depende na lamang kung ikaw ang liligawan ko. Biro ni Roel na ikinatawa na lamang ni Antoinette. Kung hindi yun para sa girlfriend dito, para kanino yun? Kung sa nanay naman ito, masyadong babae tignan. Hindi akma sa edad ng ginang. Namit na niya ang mother ni Roel nang minsang inimbitahan si Antoinette ni Roel dahil birthday ng ginang. Para sa iyo yan, Antoinette. Regalo ko sa lahat ng tulong mo sa akin. Kahit na CEO ka na, nandyan ka pa rin para tulungan ako na umangat ang kumpanya. Kulang pa ito sa lahat ng naitulong mo sa akin. Mula simula hanggang sa ngayon. Pero sa ngayon, ito na muna. Babawi na lamang ako sa susunod. Natulala si Antoinette. Hindi niya alam na para sa kanya pala ang magandang sedan na nasa kanyang harapan. Ang sabi ni Roel, tinanong daw ng binata si Antonio kung kailan magkakaroon ng bagong sasakyan si Antoinette. Nabanggit ng Ginoo na sa susunod na buwan. Kaya't gumawa ng paraan si Roel para ito na ang bumili. Lumapit si Antoinette sa sasakyan at hinawakan niyon. Ang ganda. Ayokong tangkihin to kasi blessing eh. Saka nabili mo na, hindi ba? Sentimental sa akin ito kasi bigay mo. Salamat ha. Sobrang ganda talaga. Namamanghang sabi ni Antoinette. Ngumiti na lamang si Roel. Masaya ang binata na makitang masaya ang dalaga. Nang araw na iyon, ay nakatanggap ng report si Antoinette galing sa inupahan niyang tumingin kay Melvin Ignacio. Nalaman niya na naging mabait na boss na si Melvin. Tumatanggap na rin ng mga walang experience na aplikante. Napangiti siya sa balitang iyon. Nasa report din na bumagsak na ang sales ng Ignatius Corporation. Nakaramdam siya ng awa sa binatang CEO. Mukhang natuto naman na si Melvin sa naging pagkakamali. Sabi nga nila, kung Diyos nga ay marunong magpatawad, tao pa kaya? Kaya't gagawin na ni Antoinette ang mabuting desisyon na alam niyang makakatulong sa ibang tao. Biglang pumasok si Antonio. Tinanong ng kanyang ama kung ano ang iniisip niya. Sinabi niya ang plano niya rito.
Napatangu-tangu naman ang Ginoo sa desisyon niya. Lahat naman ng tao ay may karapatang magbago. Nagpadala si Antoinette ng email kay Melvin Ignacio para makipag-set ng meeting. Hindi makapaniwala si Melvin nang mabasa ang email na galing kay Antoinette Lopez. Napapaisip tuloy ang binata kung bakit bigla na lamang nag-set ng meeting ang dalagang Chief Operating Officer sa kanya. Nag-reply na siya rito. Napasandal siya sa kanyang swivel chair at sana good news ang sasabihin ni Antoinette sa kanya. Bandang 9:00 ng umaga ay naroon na si Melvin sa private room ng restaurant kung saan sila magkikita ni Antoinette. 10:00 ang meeting pero mas mabuti na yung maaga kaysa late. 9:45 ay nakita niya na si Antoinette mula sa salamin na pinto, kasama ang manager ng restaurant. Pumasok ang dalaga at ngumiti nang makita siya. Tumayo si Melvin at ipinaghila ng upuan ng dalaga. Nagpasalamat naman ito sa kanya. Bumalik siya sa kanyang upuan. Bakit po kayo nagpaset ng meeting sa akin, ma'am? Tanong ni Melvin. Bago ko sagutin yan, magtatanong muna ako at gusto kong sagutin mo ng maayos, okay ba? Tumango si Melvin. Sinabi niya ang totoong estado ng Ignatius Corporation. Wala namang dahilan para magsinungaling siya. Sinabi rin niya na ginawa na niya ang lahat para baguhin ang sarili. Pero ganoon pa rin ang progress ng kumpanya. Minsan gusto ko nang sumuko, pero lumalaban pa rin kami. Hindi naman totally bumagsak, humina lang talaga yung sales at kahit papaano ay nakakapagpasahod pa naman ako at may kita pa kahit onte. Yun nga lang, nahihirapan akong palaguin yon dahil hindi biro ang halaga na kailangan at pinag-iipunan ko yon. Matapat na sagot na Melvin. Napatangu-tangu naman si Antoinette. Di ba nasa amin pa yung proposal mo noon? Sabi ko kapag naging okay ang lahat baka sakaling tanggapin namin ang proposal mo. Tama ko hindi ba? Tanong ni Antoinette. Tumango naman siya. Nabuhayan ng loob si Melvin na baka tanggapin na ng dalaga ang proposal niya. Tiyak na malaki ang may tutulong kapag nag-invest ang kanyang ama sa Ignatius Corporation. Tatandaan ko po yun. Bakit niyo po natanong, ma'am? Tatanggapin niyo na po ba ang proposal? Dahil kung sakali man po ay malaking tulong po yan sa kumpanya. Puno ng pag-asa na sabi ni Melvin. Tumango si Antoinette na ikinaawang ng labi niya. Hindi siya makapaniwala. Parang noong isang araw lamang ay nag-iisip na siya ng paraan kung papaanong susolusyonan ang problema ng kumpanya. Ngayon ay may solusyon na. Sinabi ni Antoinette na malaki ang nagbago sa kanya at yun ang naging daan para tulungan ito. Nangako naman si Melvin na hindi siya magbabago. Pinirmahan na ni Antoinette ang kontrata at sinabi na pumunta sa Lopez Textile International para makausap niya si Antonio. At tumango naman si Melvin. Nakipagkamay si Antoinette at tinanggap niya yon. Maraming salamat, ma'am, sa pangalawang pagkakataon na ibinigay niyo. Gagawin ko po ang lahat para hindi masayang ang tiwala na ibinigay niyo sa akin. Puno ng sinseridad na sabi ni Melvin. Ngumiti at tumango lamang si Antoinette at nagpaalam na dahil marami pa itong gagawin sa opisina. Naging maayos ang pag-uusap nila Antonio at Melvin. Masaya si Antoinette dahil kita niya ang sinseridad sa mukha nito. Pumirma na rin ang kanyang ama dahil ito ang CEO. Kahit pa man sabihing may raise siya, ayaw pangunahan ni Antoinette ang ama bilang respeto dito. Muli, nagpasalamat sa kanila si Melvin bago ito lumabas ng opisina ng CEO. Tinawagan naman niya si Ruel para sabihin ang magandang balita. Sa kabilang banda naman, nang malaman ni Ruel mula kay Antoinette na tinanggap ng mga ito ang proposal ni Melvin na pinsan niya, hindi niya maiwasang maluha sa saya. Matagal na niyang balak na tulungan ng pinsan. Kaso masama ang loob niya sa sinabi nito sa kanya noon. Dahil sinabi naman ni Antoinette na malaki ang ipinagbago ni Melvin, buo na ang loob niya na tulungan ng pinsan. Tutulungan ko siya, Antoinette. Hindi ko pwedeng ipagkait yon sa kanya, lalo na't kailangan niya ng tulong ngayon. Kung ikaw nga na hindi mo ka mag-anak, tinulungan mo siya. Ako pa kaya na pinsang buo niya? Makikipagkita ako sa kanya sa susunod na araw. Masaya ako dahil naisip mo yan. Lahat naman tayo deserve ng second chance. Sabi nga nila, ang tagumpay ay nakukuha kapag marami kang natutulungan. Sagot naman ni Antoinette. Nagpaalam na ang dalaga dahil marami pa itong gagawin. Tinawagan ni Ruel si Melvin at sinagot naman iyon ng pinsan niya. Pwede ba tayong mag-usap sa susunod na araw? May sasabihin lang ako sa iyo, sabi ni Ruel. Sumang-ayon naman si Melvin at sinabi kung saan sila magkikita. Kinausap niya ang kanyang sekretary at nagpagawa ng proposal dito. Gumaan ang pakiramdam na makakapag-usap sila ni Melvin.
at matutulungan pa ni Roel ang pinsan. Ngayon ang araw ng pagkikita ni Roel at Melvin. Sa isang coffee shop sila nagkita. Napatayo si Melvin nang makita siya. Lumapit ang pinsan at nakipagkamay sa kanya. Naupo na sila sa mesa at umorder ng kape at cake. Sinimulan ni Melvin ang usapan sa paghingi ng tawad sa kanya sa mga nasabi nitong masama sa kanya noon. Nadala lamang ito ng selos at inggit kay Roel. Naiintindihan naman yun ni Roel at pinatawad niya ang kanyang pinsan. Nakipagkita ako dahil may mahalaga akong sasabihin sa iyo, Melvin. Panimula ni Roel at matapos umigop ng kape, tinanong ni Melvin kung ano yon. Gusto kong maging investor mo. Maliit man ang halaga, pero ang mahalaga ay makatulong ako sa iyo para marating mo rin ang narating ko. Nakangiting sabi ni Roel. Nanlaki ang mga mata ni Melvin. Hindi makapaniwala sa sinabi niya. Hindi alam ang sasabihin. Nagyuko na lamang ito ng ulo. Nagpasalamat dahil sa kabila ng lahat, ay gusto pa rin siyang tulungan ng kanyang pinsan. Kadugo kita. Kung si Ma'am Lopez nga tinulungan ka, ako pa kaya nakadugo mo, hindi ba? Lahat naman tayo nagkakamali, kaya't naiintindihan kita, Melvin. Walang masamang magbago. Nakangiting sabi ni Roel, at natapos ang meeting na yon ng maayos. Makalipas ang ilang buwan, nakabawi nga ang Ignatius Corporation at lumaki ang sales nila. Pinagbuti ni Melvin ang trabaho at hindi nagbago ang ugali. Marunong na siyang makisama sa mga empleyado, kaya't mas nagpursige ang mga ito na tulungan siya. Lumipas ang 2 buwan, hindi lubos akalain ni Melvin na papasok siya sa top 30. Congratulations, pinsan! Proud ako sa'yo. Bulalas na Roel. Pinasalamatan niya ang pinsan. Maraming salamat sa tulong mo, Roel. Siyempre kay Ma'am Antoinette din, dahil tinulungan niya tayo. Birthday niya next week, kaya't ihanda mo ang regalo mo sa kanya. Okay lang kahit simple basta galing sa puso. Biro ni Roel. Nagtawanan sila at excited si Melvin. Dumating nga ang kaarawan ni Antoinette. Lahat ng malalapit sa pamilya Lopez ay imbitado. Mga nasa business industry na mga kaibigan ni Antonio ay imbitado. Kinanap ito sa malaking function hall ng company. Ngayon ang ika-24 na kaarawan ni Antoinette. Naroon rin ang magpinsang Roel at Melvin. Manghang-mangha sa ganda ng function hall. Simple pero elegante. Alam ni Roel na hindi mahilig si Antoinette sa mga okasyon, kaya't ginawang simple pero maganda. Nakita nila ang dalaga na kasama ang ama nito. Nilapitan nila ang mag-ama at binati ng magandang gabi. Binati na rin ang magpinsan si Antoinette ng maligayang kaarawan. Nagpasalamat naman ito at tinanggap ang regalo nila. Nagsimula ang programa at masaya ang lahat ng dumalo hanggang sa isayaw si Antoinette ng magpinsan. Nagulat si Antoinette nang makita ang 4 niyang kapatid na pumasok sa bulwagan. May daladalang bulaklak ang 2 kapatid niyang lalaki. At ang 2 niyang ate naman ay may dalang regalo. Ang kanilang asawa naman ay inahalagaan ng kanilang mga anak. Binati siya ng kanyang mga kapatid, hipag at pati na rin bayaw. Nagpasalamat siya at hindi maiwasan na maluha dahil sobrang namiss niya ang mga kapatid niya. Piniro pa siya kung kailan siya mag-aasawa na tinawanan lamang niya. Nagpatuloy ang okasyon at masayang-masaya si Antoinette ng mga sandaling iyon.